Hello mga kabayan, welcome sa aking munting YouTube channel. Ayan, kamusta? Gagawa ulit tayo ng video content. Bali kanina gumawa na ako ng content regarding sa kung magkano yung usual na nagagastos kapag nag-grocery ko. Kaya mapapansin nyo, same pa rin yung suot ko. Kaninang tanghali lang yung content na yun, yung video na yun. At ngayon nga, naisipan kong maglakad-lakad. At ang oras na yata is pasado alas 7. Wala akong dalang cellphone at wala rin akong, makalimutan ko rin magsuot ng relo. Kaya wala akong idea kung ano yung eksaktong oras ngayon. Pero umalis ako ng bahay mga alas 7 na pasado, mga 7:10 ng gabi. Ganyan. At siguro mga nasa 10 minuto na rin simula nung naglakad ako simula dun sa apartment. Magmula hanggang dito sa nilalakaran ko ngayon, mga 10 minutes siguro. So ang oras na siguro ngayon mga 7:20 pasado. Pero kung makapansin nyo, napakaliwanag pa. Medyo madilim lang dito sa part na to kasi mapuno. Pero kung makapansin nyo, may sikat pa ng araw. Mag-alas 8 ng gabi. At ayun nga, naisipan ko lang ulit maglakad-lakad para exercise kahit pa paano. At yun nga, gagawa ulit tayo ng video content regarding naman sa kung magkano yung nagastos ko papunta rito sa Australia. Kasi nagawa na natin yung kung paano tayo nakapunta rito or paano ako nakapunta rito sa Australia. At nagawa na rin tayo ng content about sa kung magkano yung usual na nagagastos kapag nag-grocery. At ngayon nga, share ko sa inyo kung magkano naman yung nagastos ko papunta rito sa Australia para mapagtrabaho. At yun nga, magkano nga ba yung nagastos ko papunta rito sa Australia? Bali sa pagkakaalala ko, ang binayaran ko sa agency na nagpaalis sa akin papunta rito sa Australia, ang binayaran ko sa kanila, actually dun sa sister company yata nila na lending company. Meron silang lending company na parang sister company yata nila. Doon ako umutang para dun sa kailangan kong bayaran. At yun nga ay yung placement fee at yung bayad para dun sa skills assessment, kasi meron pang skills assessment na kinandak nung nandito na ako sa Australia. Dito na ginawa yung skills assessment na yun. Pero before COVID sa Pilipinas kinakandak yung skills assessment. Pero since nung mga panahon na yon is hindi pa talaga totally allowed yung face to face na transaction or yung pakikipag coordinate sa application mo. Hindi pa pwede yung face to face. So that time hindi allowed na mag face to face para dun sa skills assessment. So ang nangyari is dito na nga sa Australia nangyari yung skills assessment ko. At yun nga, nagbayad ako doon. Skills assessment, placement fee na katumbas ng 1 buwan na sahod. At ang inabot nga ng total na utang ko dun sa lending company, 12,000 Australian dollar mga kabayan. So yun yung natatandaan ko, $12,000 I mean. At maliban pa ron yung mga gastos pa sa pag-asikaso ng mga requirements, biometric, tapos ano pa ba, medical. Ang inabot yata ng medical ko noon sa Pilipinas nasa mahigit 3,000 rin, mga kulang 4,000 siguro, ganyan. Tapos sa biometric naman ang inabot yata 900, ang pagkakalala ko 900 or 1,000, hindi ko na maalala ng lubusan yung eksaktong amount, pero mga ganun siya, 900 to 1,000, mga range na ganun. Tapos yun nga, medical, mga requirements, police clearance, NBI, ano pa ba, basta yung mga requirements na kailangan dito sa
papuntang Australia. So siguro gumastos din tayo lahat-lahat mga 6 to 7,000 estimated. At yun ngang 12,000 Australian dollars na kapag kinonvert mo sa peso ng mga panahon na yun, nasa 450 mga ganon, 450,000 peso. So malaki-laking amount yun mga kabayan. At buti na nga lang meron tayong, or I mean meron yung agency, meron silang parang pinaka sister company nila, lending company, na nag-assist sa atin para mabayaran natin yon. Kasi kung di mo mababayaran yon, hindi ka makakalis. So yun nga, umutang tayo sa lending company at sa awa ng Diyos, ayun, nabayaran na natin. At maliban pa nga ron mga kabayan sa nautang natin na 2,000, or I mean 12,000 Australian dollar, at saka yung mga gastos natin sa requirements, meron pa akong nautang na pang pocket money naman. Umutang din ako 50,000, ayan, pang pocket money. Kasi kailangan mo mag pocket money talaga pag punta mo rito, kasi para makasurvive ka sa unang 2 or 3 linggo mo dito sa Australia. Kasi pagdating mo dito, kailangan mo magbayad ng bills, kailangan mong bumili ng pagkain. So kailangan mo ng pocket money. So yun nga yung binawon ko, 50,000. Hindi ko na maalala kung magkano siya sa Australian dollar nung pinakonvert ko siya. Pero maliban pa dun sa 50,000 na yun, kahit pa paano may savings ako na dinagdag ko pa rin doon pang pocket money. So ang inabot yata ng pocket money ko noon 500 Australian dollar sa pagkakaalala ko. So kung i-convert mo siya sa peso, yung 12,000 dollar, nasa 450 mahigit 450,000 peso, plus yung sa mga requirements, sabihin na natin 6 to 7 o 7,000, gamon na lang. So lagpas na siya ng mga 460 peso, 460,000 pala. Nahirapan ako mag salita, hinihingal ako. At yun nga, nabubulol pa rin, madalas pa rin talaga ako nabubulol mga kabayan. Ito na naman yung mga makukulit na nagmumotor mga kabayan, no? Magbobomba to, magbobomba. Electric bike pala, akala ko yung bike na ano, yung motorbike na kino-convert nila bisikleta, tapos nilalagyan nila ng makina ng pang mower, ganyan. Mate. So yun nga, siguro sabihin na natin mga 470,000 peso plus yung pocket money. So mahigit 500,000 peso yung nagastos ko mga kabayan, kasama na yung pocket money. So ang laki rin. Yun yung kauna-unang utang na ganun kalaki na naging utang ko. Kung tutusin, ayoko talaga na may utang, at ayoko rin yung may monthly na binabayaran. Yun nga lang, no choice talaga, kailangan mo umutang para mabayaran mo yung mga kailangan mong bayaran papunta rito. So tiis-tiis at the same time tipid-tipid.
Hello. So yung placement fee at assessment payment na inutang ko nga, binayaran ko siya sa loob ng 2 taon. Nakatatlong taon na ako dito, so natapos ko na siya. At yung 50,000 na inutang ko naman pang pocket money, pinursige ko rin mabayaran ka agad yun kasi may tubo siya na 3%. So monthly ang nangyayari pag di ko siya nababayaran ng buo pa, 3% ng 3% yung binabayaran mo sa loob ng isang buwan. So yung 50,000 yata na yun ang naging total nung natapos ko siya, mga 60,000 na siya mahigit. Kulang-kulang 70,000. 70,000. So sinikap ko talaga mabayaran na maaga para hindi na lumaki yung tubo at hindi na rin lumaki yung total amount. So dito tayo ngayon sa workshop na pinapasukan ko, mga kabayan. Noong nakaraan, ano pa yan, hindi pa malinis tong part na to, wala pa mga sasakyan dyan, ano pa yan, mga puno pa yan, tsaka halaman. Pero ngayon nilinis nila, tapos yan, dinisplayan nila ng mga sasakyan. At kaya nga nasabi ko noong nakaraan, hindi uso dito yung mga gwardiya, more on CCTV sila. Pero kung papansinin nyo yun, open na open lang yung mga display nila. Ito, Ford Mustang, Ford Mustang baby, Ford Mustang GT. Manning River Drive. So ikot ulit tayo dun sa may sa may, hindi na siya Saxby ngayon Ion Arena na, Ion Arena. So hintayin natin mag signal ng pedestrian. Yawn. So hindi ko kinat tong video para hindi ako mahirapan sa pag-edit. Mayroon pa si pagpakat-kat pa. Time consuming ba? So dahil nga wala tayong dalang cellphone at orasan, hindi ko alam kung anong oras na ngayon, pero malamang mag-alas 8 na ng gabi. So yun nga mga kabayan, ang inabot ng gastos ko mahigit $500,000, peso, I mean. May mga parot dun sa taas, sa puno, mga puting parot. So yun mga kabayan, 500,000 peso. So kalahating milyon mga kabayan, kalahating milyon yung nagastos papunta rito. So malaki-laking pera yun mga kabayan. Kaya matagal din yung bayaran, 2 taon. Pero yung sa 50,000 nga na pocket money, yan, binayaran ko agad kasi lalaki at lalaki yung magiging total hanggat di mo siya binabayaran ng buo. Tubo lang ng tubo yung binabayaran mo monthly. So ano nangyayari nga, yung 50,000 mo, instead na 50,000 lang, lumalaki yung amount. Lawak nitong playground na to. Ito naman yung ano siya, village siya, pero parang ano na rin at the same time pa, hindi, bukod pala yung village, private village. Ito palang part na to, itong part lang na to, ano siya, aged care facility.
Dapat pala dinala ko yung bola para makapag-shooting man lang pala. Nakalimutan ko. Nawala sa isip ko kasi wala naman sa planong maglakad talaga. Nalobat lang yung cellphone kasi may na-edit akong video din. Natapos ko siyang i-edit kaso pagkatapos ko na-edit, yun, nalobat yung cellphone 20%. So kailangan i-charge. So habang naglalakad tayo sa kasalukuyan, naka-charge yung cellphone ko. Pero chinarge ko sa portable power station na ginagamit ko, mga kabayan. So safe naman siyang iwanan na naka-charge kasi yung portable power station na yun, kinakat niya yung charging kapag fully charged na yung battery ng cellphone. So safe kahit iwanan natin. At na nga yung Iron Arena, dati siyang Saxby. Kahit pa paano nakapag-ensayo, nakapaggalaw-galaw yung katawan natin, lalo na yung mga binte. At ayun, medyo nakakaramdam tayo ng gutom. So bali mamayang kakainin ko lang, maglalaga lang ako ng kamote kasi yun nga, iniiwasan ko magkanin sa gabi. So mostly ang kinakain ko sa gabi, yan, nilagang kamote, nilagang mais, o di naman kaya mag-blend lang ako ng mga prutas, minsan biskwit, tinapay, sliced bread kapag medyo maaga-aga pa. Medyo yun nga, nagbabawas tayo sa kanin sa gabi. Yan, kakalubog pa lang ng araw, mga kabayan, pero ang oras na malamang is alas 8 ng gabi. Iron Arena. May mga naglalaro pang mga bata. Yun o, buti si Manong may dalang bola. Nawala sa isip ko eh. Hindi ko rin kasi planong dito maglakad, dumiretso maglakad. Niisip ko kanina papunta dun sa kabilang side, sa may papunta ng Queen Elizabeth Park. Iron Arena. So yun nga, mga kabayan, na-share ko lang sa inyo kung magkano yung nagastos ko papunta rito sa Australia para makapagtrabaho. So mahigit nga kalahating milyon sa peso. Yun yung pinakamalaking amount na naging utang ko. Pero hindi naman totally lahat yun, yung total amount is naging utang. Kasi yung mga gastos sa requirements, medical, tas yung sa biometric, sariling pera ko na yun. Yung mga ipon ko na ipon ko kahit papaano nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas. Yun lang talaga yung pambayad sa placement fee tsaka sa skills assessment. Yun yung talagang hindi kayang mabayaran na sariling pera kasi wala naman tayong ganun kalaking pera. Sayang talaga, dapat pala nakapagdala ako ng bola, mga kabayan. Shooting. Pagka ganitong oras wala nang masyadong naglalaro dito. Kaya yan, kung gusto mo mag shooting, mananawa ka kasi mag-isa ka lang. Apat na ring, basketball ring pwede mong gamitin mag-isa. Sa susunod naman siguro, mga kabayan, bike naman ang gagawin natin, bike vlog. Dito tayo magbabike kasi pwede magbike dyan paikot. Yan, may magpa yun. Tapos meron pang dalawa ron. So hindi ko na rin masyadong papahabain tong video, mga kabayan, kasi malulubat na rin yung battery kung tutuloy-tuloy ko pa yung video. At the same time, ayun, na-share ko na rin naman sa inyo yung magkano nga yung nagastos ko papunta rito sa Australia para magtrabaho.
At malaking halaga nga kung tutusin, pero kung may saving ka naman at kaya mo namang bayaran ng sarili mo, hindi mo na kailangang umutang, yun yung isang maganda kabayan. Kung meron kang savings, bayaran mo ng buo yung sarili mong pera, kasi kaya umabot din ng ganun kalaki, 12,000 Australian dollar, kasi kahit papano may tubo pa yung lending company. So ganun nga yung inabot niya. Ang pagkakaalam ko lang yata, ang total amount lang talaga dapat nababayaran ko is $9, 9,000, mga 9,500, mga ganyan. Pero umabot nga siya ng $12, $12,000. And pamali-mali pa rin talaga ako, no? Pabulol-bulol pa rin eh. So yun nga, umabot siya ng $12,000 Australian dollars, kasi nga dahil doon sa tubo. And yun nga, sa awa ng muntikan pa malaglag yung camera. At yun nga, sa awa ng Panginoon eh, nabayaran naman na natin yung mga utang natin. At kahit pa paano, wala na tayong binabayaran ng utang ngayon. Mga monthly bill na lang, yun na lang yung binabayaran natin kahit pa paano. At yun nga mga kabayan, di ko na rin papahabain tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Kahit pa paano meron tayong nagiging revenue araw-araw. Di man ganun kalaki, wala pang $1 per day, pero kahit pa paano sa araw-araw na yon, pag tinototal mo siya, ay kahit pa paano lumalaki siya. At yun nga, nung nakaraang December na-reach natin yung minimum threshold na kailangan para sa payment. So yan mga kabayan, maraming salamat at hanggang sa muli, alam.